Sige po, makipagbukasan po kayo dito sa Joshua 1:8, no? Tapos, bubuksan niyo po yung Deuteronomy 29 verse 9. Pero dito muna tayo sa sa Joshua 1:8. Muli po, magandang umaga sa inyo. Joshua chapter 1 verse 8. Alam niyo po, napakabigat ng problema ng ng Israel nung time na yon. Kasi mabuti sana sabihin natin kung ah, maglilipat bahay lang sila nung time na yon. Hindi po eh. Lipat bansa. No, minsan nga alam nyo, kami ilang beses kami lumipat ng bahay yung hassle ba na na maghahakot ka, tapos ilang beses ang balikan, tapos yung mga tao na kakailanganin para makalipat ka, at yung aayusin mo na naman yung bahay mo, una, liligpitin mo lahat, tapos isiguraduhin mo wala may iiwan, tapos may sapat ka pang panggasolina, at saka tapos mamaya yung driver nagpapadagdag, no, na masisira yung budget mo. Isang bahay lang yun. Pero uh, itong time na to, ang Israel po hindi lipat bahay, lipat bansa. Isipin niyo kung gaano kahirap yung problemang yun. Aalis na sila sa Egypt, sanay na sanay sila sa reklamo, sanay sila sa hirap, pero kilala sila sa pagiging reklamador. Ang kawawa po dito ay yung leader, no? Yung mangunguna si Moses po napaka mababang loob na tao nito. Sabi nga ng Bible, siya ang pinakamababang loob sa buong mundo. Pero napikon nila napikon ng buong Israel si Moses lumabas yung pagiging magagalitin niya kahit na hindi siya ganon. Mababang loob siya. Sa buong mundo siya ang pinakamababang loob, pero napalabas nila yung pikon ni Moses Dahil sa, iisipin mo naman, ilang milyon ang ililipat bahay mo, no? O ilipat bansa. Ngayon, ang kahit ang Diyos alam niyo, napikon ng Diyos dito sa mga taong ito. Na bandang huli, sabi niya, pababayaan na niya Kaso nakiusap lang si Moses na sabi niya, anong sasabihin ng mga tao kapag iniwanan mo kami sa time na to? At sinamahan pa rin sila ng Panginoon. Talagang may kakayanan ang itong mga taong ito na talagang galitin lahat ng leaders nila. Pati ang Diyos. No? Pati ang Diyos. Kayang-kaya nilang galitin. Anong ugali meron itong mga to? Alam nyo, madali lang magpastor kapag mababait ang mga miyembro. Pero paano pagka nakakapikon? Yun talagang hahamunin at hahamunin ka. Talagang minsan mananadya pa na mananadya pa na hamunin ka i-challenge ka No, naalala ko dati, meron pong isang young people noon, no? Isang youth na sabi niya sa akin, sabi kong gano'n sa kanya, tinanong ko, bakit ba kontra ka na kontra sa akin? No, ako yung youth leader noon, magdalawa kami na kinausap ko siyang yung kami lang dalawa. Sabi ko, bakit ba kontra ka na kontra sa akin? Di pa ako pastor noon, youth leader lang ako noon. Sabi niya, kasi gusto kita kontrahin. Talagang diniretso niya ako. Kung ano yung ayaw mo, yun ang gagawin ko. No, parang may masamang espiritu talaga ron na nilagay ata ng Diyos na na maging katisuran sa iyo o hadlang sa iyo Talagang diniretso po niya ako. Ang hirap ng gano'n nakasama, no, na parang ang tingin niya sa iyo ikaw yung kakompetisyon niya. Hindi gano'n. No, meron kasi tayong mission na dapat tapusin. At sinabi po dito ng Diyos kay Joshua, si Joshua na ngayon ito, na si Moses hindi nakapasok Bakit napabagsak ng Israel yun Nung mga taong ililipat bansa niya, napabagsak nila si Moses Hindi nakapasok si Moses sa lupang pangako. Bakit? Kasi napikon nila. No, napikon nila na yung time na nahingi sila ng tubig ang sabi ng Diyos sa kanya kay Moses kausapin mo yung batong. Ginawa niya, hinampas niya.
no, ang isang dahilan bakit nangyari 'yon, napikon nila si Moses, no, mababang loob si Moses, ulitin ko po. Kaya nga mga kapatid, yung mga miyembro po, kayo po na mga nasa ilalim po ng pastor, nako, wag niyong pipikunin yung pastor, baka hindi pumunta ng langit yan. At ikaw may kasalanan, no? Kunin mo yung blessing ng pastor mo. Ngayon, mas eksperyensado si Moses, na wala na siya, namatay na siya. Ngayon, si Joshua naman ang magte-take over. Paano to? No? Ang hirap nga. Nagbigay po ang Diyos ng formula na kung paano ito magagawa, paano maililipat bansa, paano makakalipat ng bansa yung buong Israel. Dito po sa chapter 1 verse 8 nakalagay yung formula kung paano magagawa ni Joshua yon. At ito po ay para sa atin din, no, na kung ano man yung tahakin, ano man yung project, ano man yung gagawin natin, o yung problema nga ayusin natin, ano yung kailangan nating magtagumpay, nandito po yung formula, no? Na-imagine ko minsan nakakalungkot, no, at nakakatawa, kapag sinabihan ka ng pastor mo, lipat bansa ka na lang. Ako po, may nasabihan akong gano'n na sa iba na lang kayo magsimba. Bakit? Kasi ang kailangan po ng excuse me, ang kailangan po natin ay kasama, no? Hindi nakikisama. Ang kailangan ko po dito po sa church ay yung tutulong, no? Kasi meron tayong project, yung magso-soul winning tayo, magtatayo tayo ng simbahan. Hindi po natin kailangan yung kontra ng kontra sa gawain natin, no? May mga tao po na tulad nito, nag-church planting tayo, sila naman complain na bakit kasi tayo ng simbahan, no? Burahin na lang kaya nila yung Bible. Kaso hindi. Itong mga tao pong ito ay ibinigay sa atin ng Diyos na para i-raise up natin. No, siguro ngayon kambing sila, pero later on magiging two pa rin yan. No, depende po sa tiyaga na lang ito. Okay, ito po yung sinabi ng Diyos kay Joshua. Sabi niya ganoon sa verse 8, aklat na ito ng kautusan. Alin? Yung Bible yan. Isa-isahin po natin. Aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Ano ibig sabihin yun? Huwag mahihiwalay. Mini-memorize mo yan. Ngayon, habang binabasa mo, nire-recite mo ng nire-recite. Alam niyo mga kapatid, ang naalala ko po noon, tinuturuan kami ng nanay ko na yung mag-memorize. Sabi niya, gawin mo kanta. No, kahit na yung Genesis, Exodus, yung ganyan, yung sunod-sunod, gawin mo kanta. Mas madaling ma-memorize. At ito po yung isa sa pinakamagandang, kumbaga, matandaan natin ng lahat ng bagay ay i-recite mo. No? I-recite mo. At sabi niya ganoon, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi. Andun po yung requirement ng Diyos na araw at gabi. Kailangan mong iniisip, minemeditate. Yun ang word na ginamit po sa English, yung meditate. Ibig sabihin po ng meditate ay malalim na kaisipan. Talagang ina-analyze mo. Alam niyo mga kapatid, katulad ng isa karpintero, may paggagawa kang cabinet o ganito ganyan, ipaliwanag mo yung gusto mo. Alam mo, ina-analyze niya yan, iniisip niya yan. Minsan may sasabihin siya sa iyo, may isasuggest sa iyo na mas maganda. Bakit? Iniisip niya no? Ina-analyze niya, lalo na yung mga may mga curve, yung may mga angulo, no? Habang ina-explain mo sa kanya, iniisip at iniisip niya yun. Ngayon, habang binabasa mo ang Bible, analyzein mo, no? Analyzein mo. At sabi niya rito, pagbubulay-bulayan mo yan, araw at gabi, hindi gabi lang, hindi araw lang. Pagkatapos nun, ang gagawin mo ngayon, puro Facebook ka na, o kaya manunood ka na lang ng mga telenovela. No. Required ito na day and night, pinag-aaralan natin, nire-review natin. No, sabi niya gano'n, pagbulay-bulayan mo to araw at gabi upang, bakit? Bakit mo kailangang pag-aralan ng, hindi pa ba sapat yung nasa isip mo lang? No. Ang sabi niya, kaya mo pinag-aaralan ito, kaya mo ina-analyze ito, kaya mo mini-meditate ito, kaya mo pinag-iisipan ng malalim ito, kaya mo nire-recite ito,
Dahil ang nakalagay po rito, sabi niya, upang masunod mo na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Maaari kasing alam mo, pero kung di mo gagawin, wala din. No? Faith without works is dead. Kahit pa mag-confess ka na mag-confess, pero kung hindi mo gagawin yung nakasulat doon sa Bible, walang mangyayari. No, sabihin natin kahit pa pag-aralan mo kung paano mag-withdraw sa ATM, yung ATM machine. Kahit pa sabihin natin i-memorize mo yung step by step, pero kung di ka pupunta ron sa ATM machine at magpipipindot ng yung tamang steps, no? Walang perang lalabas. Importante na malaman mo kung anong pinagagawa sa iyo ng Diyos. Hindi ko ma-overemphasize ito. Kasi tulad nito, sasabihin natin na Mark 11:23, kung sasabihin mo sa bundok na to, Mark 11:24, kaya nga maniwala kang natanggap mo na. Tapos nakalagay po sa Mark 11:25, magpatawad ka. Ayan. So, yun yung mga yung bandang huli na okay, nagawa mo na yung Mark 11:23, sinabi mo na sa bundok na to. Mark 11:24, naniniwala kang natanggap mo na, hallelujah ka ng hallelujah. Yung Mark 11:25, yung pagpapatawad. Make sure na nagawa mo. Hindi yung Mark 11:23 and 24 lang. Bakit kasi? Ang sabi niya rin doon, no? Kapag mananalangin ka, magpatawad ka muna. Maaaring nagagawa mo yan. Every day ka nagko-confess. Every day ka nagpupuri. Every day kang maaaring nag-seed faith ka pa nga. Maaaring nagbigay ka pa ng malaking offering. Pero yung ba yung hinihingi ng Panginoon ayon dito sa mga verses na ito, Mark 11:23 hanggang 25, yung ba? Yung ba yung sinasabi ng Diyos sa'yo? Pag-isipan mo, no? Huwag kang lalaktap at huwag kang mag-deny sa sarili mo. Alam mo sa sarili mo kung anong pinagagawa ng Panginoon. Last Sunday, na nabanggit ko po sa inyo yung 7 steps to answered prayer. Yung pang-pito, hintayin mo yung rema. Alam niyo mga kapatid, habang nagpe-faith ka, sasabihin sa'yo ng Diyos ko ano yung kulang sa'yo. Sasabihin ng Diyos ko ano yung sabit sa'yo na humahad lang sa pagtanggap mo nung kasagutan doon sa panalangin mo. Ano yun? Meron kang mararamdaman na magpatawad ka. Magpatawad ka. Doon sa loob mo may nagsasabi na patawarin mo sa ganito. May isip mo, ilang taon na yun Yun na nga, ilang taon na yan. Hindi ka pa rin nagpapatawad. At sinasabi po ng Panginoon, kung hindi mo gagawin to, hindi mo matatanggap yung kahilingan mo. Nag-guide siya sa atin. Gusto niyang matanggap natin yung kahilingan natin. Kaya nga sinasabi niya yung kulang. Ano pa yung kulang? Alam niyo, natandaan ko po yung yung isang mayamang binata. Sabi niya, ano bang dapat kong gawin para makuha ko ang kaharian ng Diyos? Sabi ni Jesus, gawin mo to, gawin mo yan. Sabi niya, bata pa lang ako, Panginoon, ginagawa ko na yan. Natuwa si Jesus sa kanya, no? Lalong na-inlove si Jesus sa kanya. Sabi ni Jesus, isa na lang ang kulang mo. Isa na lang ang kulang mo. Ngayon, sinabi ngayon ni Jesus, ano yun? Yun yung rema sa kanya. Nasa kanya lang, hindi sa ating lahat, no? Sa case niya, yun ang rema. Alin? Ibenta mo lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Alam niyo, hindi niya magawa. Kaya ano po nangyari sa kanya? Umalis siya na masama ang loob. Nasabi tuloy ni Jesus na mas madali po sa napakahirap, no? Napakahirap sa isang mayaman taong makarating sa langit. Bakit? Ang Diyos niya kasi, hindi ang Diyos, kundi yung pera niya, yung kayamanan niya. Yung part na yon, yung sabi niya na isa na lang ang kulang mo. Yun ang rema sa kanya. No? Ngayon, yung kay Pedro naman, nang sabi ni Jesus, halika. Kasi sabi ni Jesus, sabi ni Pedro, gusto ko ikaw yan, gusto kong lumakad din sa tubig. Hinihintay niya yung go signal ng Panginoon. At sabi ni Jesus, halika. Yun yung rema. At ngayon mga kapatid, habang nagpe-faith ka, habang nagpe-pray ka, habang dumadaan ka rito sa problem solving na ito, kung ano man yung problema dinadaanan mo,
Maghintay ka ng rema at sinasabi ng Diyos dito, no, para makuha mo yan, pag-aralan mo yung, yung mga verses na hinahawakan mo, pag-aralan mo yung salita ng Diyos na hinahawakan mo, yung inipon mong salita ng Diyos. Actually po, parang continuation ito nung nakaraan natin, nung Sunday. Kasi sabi niya ganon, ang aklat na ito ay hindi maihiwalay sa iyong bibig. Ibig sabihin ka lang, sinasabi mo, ibig sabihin kasi ng meditation, to matter. Ibig sabihin ng matter, yung bumubulong-bulong ka. No? Binubulong-bulong mo ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, lumalabas sa bibig mo. Sabi niya ganon, pagbubulay-bulayan mo yan, araw at gabi, kailangan bigay mo yung attention mo, yung time mo sa salita ng Diyos na pag-aralan mo, involved dito ang isip mo, hindi yung habang nagbabasa ka ng Bible, yung isip mo, nandun ka sa Disneyland o kung saan pa man, no, i-involve mo, ipapasok mo yung isip mo, kailangan mo mag-aral, study to show yourself approved. Tapos sabi niya ganon, upang masunod mo. Alam niyo mga kapatid, ito pa hindi sapat yung once a day lang No, sabi niya ganon, yung araw at gabi, kailangan umiikot yan. Umiikot yan, pinag-aaralan mo. Bakit? Kasi habang yung attention mo ay nandun sa salita ng Diyos, may i-reveal sa iyo ang Diyos na dapat mong gawin. Minsan sasabihin niya sa iyo na puntahan mo si ganito. No? O kaya sasabihin niya sa iyo na magtalim ka. Minsan sasabihin niya sa iyo na magpatawad ka. Kung ano man yung steps na hindi specific dito sa Bible, sasabihin niya sa'yo. Kailan niya sasabihin sa'yo? Kapag yung isip mo, kapag yung diwa mo, nandun. Pero kung hindi mo iisipin yan, kung hindi mo iisipin yan, hindi mo matatanggap yung revelation na yan, hindi mo matatanggap yung rema. Alam niyo mga kapatid, dito sa pag-sermon, magtatanong ka talaga ano ba ang pinapasabi mo, Panginoon? No? Hindi yung basta maghahanap ka na lang sa notebook mo nang isi-share mo. Hindi, iisipin mo yung isang linggo yan. Minsan, isang buwan yan. Sa camping, ilang buwan yan. Ahead of time, andun yung isip mo, andun yung attention mo na habang nagpe-pray ka, nagtatanong ka sa Panginoon, nagtatanong ka, nagme-meditate ka, mag-asawa kang mag-meditate pero hindi ka titigil. Bakit? Kasi habang nagme-meditate ka, habang nagtatanong ka, i-reveal ng Diyos sa iyo yung dapat mong gawin. I-reveal ng Diyos sa iyo yung dapat mong isermon. I-reveal ng Diyos sa iyo yung dapat mong rebukein. At i-reveal ng Diyos sa iyo yung dapat mong sabihin. No? Maraming beses po na ganito talaga. Kasi sabi niya ganun, para magawa mo ang nasusulat doon. Balikan ko po itong sa Mark 11:25. Maaaring ginagawa mo yung Mark 11:24, 23 and 24, pero may nakalagay po na utos dito po sa Mark 11:25. Magpatawad ka. Make sure na nagagawa mo lahat yan. Bakit? Sa gayon, ang sabi niya ganon, dito po tayo sa verse 8 pa rin, sapagkat kung magkagayon, yung pagiginhawahin ng iyong lakad, magiging madali ang buhay mo. No? Hindi ibig sabihin madaling mawala, kung hindi yung kukunin ka, kundi sabi niya gano'n, magiging madali, magiging easy. Walang mga sigalot, walang daming hadlang, yung ano ba naman buhay na to na magulo. No, walang gano'n. Mawawala yung mga gano'n. Bakit? Kasi ang pagsunod po sa salita ng Diyos ay magdudulot ng kaginhawaan. So, ano po sinasabi ko rito? Interesado ang Diyos sa kaginhawaan natin. At sabi niya gano'n, kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Yung ending mo, ano ibig sabihin nun? Nagtagumpay ka. No? In the end, yung the end mo, dito sa problemang ito, nanalo ka. No? Tutulungan ka ng Panginoon. No? Kikilos ang mga anghel, kikilos ang Holy Spirit, i-move niya ang heaven and earth para lang makuha mo yung hinihiling mo. Pero ang part mo, sumunod doon sa sinasabi ng Panginoon. Paano kung wala nakalagay dito nga sa Bible na itong gagawin mo? Magme-meditate ka nga.
Pag-iisipan mo, i-review mo, pagbubulay-bulayan mo, sisiguraduhin mong nagagawa mo yung sinasabi ng Panginoon, i-search ka ng search. Alam niyo mga kapatid, dito sa mga live na to, parang sa akin mas matagal ang preparation ko sa pagla-live kaysa dun sa actual na sermon. Yung kaharap ko yung mga tao. Bakit? Kailangan pag-aralan mo yung step by step, no? Yung parang boundary ng sasabihin mo kasi kung hindi, aabutin ka na 5 oras, no? So ano pong sinasabi ng Biblia sa atin? Pag-aralan mo. Pag-aralan mo ang salita ng Diyos. At habang pinag-aaralan mo to, habang minemeditate mo to, kung wala ka man nakita rito sa Bible na specific na sasabihin mo, dito sasabihin ni Lord dito sa heart mo. Yung dapat mong gawin. Yung verse, Deuteronomy 29 verse 9, basahin nyo na lang. Patapos na po yung time ko. Basahin nyo na lang po, sabi niya ganun, siguraduhin mo magawa mo yun at magtatagumpay ka. No, yun yung supporting verse ko. Nalala ko po yung isang pong tao na sinisiran ko nung unang panahon. Nakita ko lang siya, sabi kong ganun, pwede ko po kayong sharean. Doon po sa part ng bahay namin yun nun. Tahimik siya, tahimik. Ngayon, sabi niya, sige. Yung parang, sige, wala namang mawala siniran ko, pagkatapos 3 verses yun, lagi yung nakaredy sa akin, no? Yung John 3:3, yung you must be born again, John 3:16, at saka itong yung John 14:26. Yan lang ang routine ko na pag nagsishare ako, ina-explain ko lang yan at sa yung pinakamaiksing paraan, share ko yan. Ngayon sabi ko sa kanya, higit na mas matanda siya sa akin. Sabi ko, pwede ko po kayong pag-pray. Pumayag siya. Tapos sabi kong gano'n sa kanya, sige po, sunod muna kayo. Nakayuko kami, nakapatong yung kamay ko dun sa balikat niya. At sabi ko, sige, sabihin po natin, Panginoon, patawarin mo ako, tinatanggap kita bilang Panginoon. At nung parting amen na, alam niyo mga kapatid, nung pagkatapos ng prayer namin, biglang gumanon. Sabi niya, sandali, pinigilan niya ako. Sabi niya, tawagin mo si ganito. Kilala ko po yun. Sabi niya, lumabas sa bibig niya, hindi ako patatawarin ng Panginoon kung hindi ko siya patatawarin. Nagulat ako, ano ba yung nangyayari? Sabi niya, hindi ako patatawarin ng Panginoon hanggat hindi ko siya pinapatawad. Ngayon, nalaman ko, nung gabi pa lang yun, papatayin niya yung taong yun. May nagawang napakalaking kasalanan sa kanya, yung taong yun, na nung gabi pa lang yun, nakaredy siyang patayin yung tao. No? Ano ba yung kasalanan na nagawa? Isipin nyo na lang po, no, na gaano ba kalaki yung pwedeng kang makapatay. At yung pala, yun ang plano niya nung gabi yun. At mabuti na lang, nasharean siya. Ngayon, wala naman ako sinabing dun sa pag-share na huwag kang papatay. Wala pa akong binanggit. Pero habang nakikinig siya ng Word of God at habang nung nag-pray na kami, nung time dumating yung nag-pray na kami, kinakausap na siya ng Diyos. Ano yun? Yun yung rema. Nasa kanya lang. Na wala akong binanggit na thou shall not kill. No? Huwag kang papatay. Pero habang nakikinig siya ng salita ng Diyos, habang pinakikinggan niya ang Word of God, habang kinakausap siya ng Panginoon at habang sinesharean siya, dumating po yung salita ng Diyos na dapat niyang gawin para matanggap niya ang kaligtasan, para matanggap niya ang kapayapaan. Alam niyo mga kapatid, pinatawag niya yung taong yun at nung gabi pong yun, pinatawad niya. At nag-iiyakan po kaming lahat na ganun pala ang plano ng Diyos. Kaya nga ito, dili-dilihin mo ang salita ng Panginoon araw at gabi. Sa gayon, magtatagumpay ka. No? Alam niyo po, yung taong yun naging isa sa number 1 supporter ng church natin. Na kay Lord na siya ngayon. Niligtas siya ng Panginoon. Di lang yan. Pati pamilya niya. Naglilingkod sa Panginoon. Kaya, nawa po, nakatulong itong sinabi ko sa inyo. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita.
Dalhin mo kami sa mas malalim na antas ng pananampalataya na maintindihan namin ito at maisagawa namin ito. Kaya mo, Panginoon, maging magaling kaming problem solver. Dahilan sa ginagamit namin ang pamamaraan mo at ang salita mo. Turuan mo kami, Panginoon, na laging mag-meditate at magtanong at tumira sa iyong pamamaraan at sa iyong salita. Itong hiniling ko, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord po. Magandang umaga sa inyo. Ulitin ko po. Fight the good fight of